Good evening po ulit. At andito po ulit tayo sa Bible story. Isang kwento na nanggaling sa Biblia, salita ng Diyos. Ito ay makikita ngayon sa unang hari, 17 to 19, and second hari, 2. Okay? Ang topic po natin ay ang propeta ng apoy. So, na-miss ko po ito na makapag-share sa inyo. At ito'y napakadaling unawain, kaya ito yung binabasa ko. Ito po yung Bible for Children origin ha? Bible for Children origin. At isinishare ko to dahil gusto ko din na marinig nyo yung mga istorya dito na talaga nakakamotivate sa araw-araw. Yan. So, propeta ng apoy. Bago po tayo magsimula, humingiling po muna tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating mga kasalanan. Lord, patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Ikaw na po ang bahala para sa amin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. In Jesus' name, Amen. Yan. Umpisahan ko na po ang propeta ng apoy. Sino kaya yon? So, titignan natin dito. Masama ang lahat. Kasi masama ang lahat sa Israel. Si Haring Ahab at Reyna Jezebel ay galit sa Diyos. Ang samang halimbawa. Yan. Ngunit may iilan pang tapat na sumasamba sa Diyos. Isang araw, ang Diyos ay nagsalita sa isa sa kanila. Si Elias. Yun, si Elias po. Napakaganda po na istorya ni Elias, propeta Elias. Ang pahayag ni Elias sa makasalanang hari na si Ahab. Habang ang Diyos ng Israel ay buhay, walang hamog o ulan sa mga taong walang mga hamog o ulan sa mga taon na darating, maliban kung sasabihin ko. Yan. Ang ibig sabihin ay may gutom, ayaw na ng Diyos na ang mga Israelita ay magpatuloy sa kanilang masamang gawain. Kasi talagang nung dumating kasi yung panahon na talagang tinatakwil nila ang Diyos, yung Israelita. Ganun talaga ganun talaga tayong mga tao. Talagang binibigay na sa atin pero hindi pa rin natin talaga ayaw pa rin natin magpasakop. Kaya matapos balaan ng Diyos ang hari, ipinadala si Elias sa isang bukid sa tabi ng batis. Naghintay si Elias at nagpadala ang Diyos ng mga uwak upang pakainin siya. May dala ng mga tinapay at ulam sa agahan, amen, at hapunan, at siya'y nakakainom sa tubig ng batis. Okay, salamat po Lord. Hindi nagtagal ang batis ay natuyo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang buong bansa ay kinapos ng tubig. Ang mga tanim ay hindi na tumubo. Ang mga tao ay nagutom. Paano kaya si Elias na ngayon ay wala ng tubig sa batis? Sabi ng Diyos kay Elias, bumangon ka, Elias, at pumunta sa Sarepta at manatili ka roon. Tingnan mo at may inuutusan akong isang balong babae na pakainin ka. Pakiusap na dalhan mo ako ng kaunting tubig. Hingi ni Elias sa balong babae. Pakidala mo ako ng kapirasong tinapay, ngunit ang sagot ng babae, wala akong tinapay. Isang dakot na harina at kaunting langis sa banga. Nalungkot ang babae nang sabihin niya sa propeta na kapag naubos na ito, siya at ang kanyang anak ay mamamatay sa gutom. Huwag kang matakot, bigyan mo ako ng isang tinapay. At pagkatapos maghanda ka rin para sa iyo at sa iyong mga anak. Sabi ni Elias, ang harina ay hindi mauubos, pati na rin ang langis. Hanggang sa araw na ang Diyos ay magpapaulan sa buong mundo, ang Diyos ay gagawa ng himala. At ito ay natupad. Ang balong babae at ang kanyang anak ay kumain ng tinapay na maraming araw. Ang gusi ay hindi nawala ng harina at ang langis sa banga ay hindi rin naubos. Amen. Isang araw, nakalulungkot na ang anak ng lalaki ay namatay. Kinuha ni Elias ang bangkay ng bata at dinala ito sa silid-tulugan. Paiyak na sinabi ni Elias sa Diyos, Panginoon ko, ako'y sumasamo, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito.
Napaka-imposibleng panalangin ito. Narinig ng Diyos ang tinig ni Elias at bumalik ang kaluluwa ng bata sa kanya at nabuhay siyang muli. Amen. Nang dinala ni Elias ang bata at binigay sa kanyang ina, siya ay nagsabi, "Ngayon alam ko na ang mga salita na lumalabas sa iyong bibig ay katotohanan." Okay, amen. Pagkatapos ng 3 taon, nais muling ipadala ng Diyos si Elias sa hari upang sabihin ang Diyos ay magpapaulan muli. Pumunta kay Ahab, ngunit si Jezebel ay nagbilin patayin ang napakaraming propeta. Ngunit si Elias ay hindi nagpatalo, pumunta pa rin siya kay Ahab. Nang nagtagpo ang dalawa, hinamon ni Elias si Ahab na itipon ang Israel kasama ang 850 na mga maling propeta. Sa bundok ng Carmel, Elias ay nagsalita sa mga tao kung ang Panginoong Diyos siya ay dapat sundin. May 2 baka na inihanda si Elias para sa handog na susunugin, ngunit walang apoy na mag-uumpisa sa sunog. Tumawag kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan at ako ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, at ang magbibigay ng apoy ay ang tunay na Diyos. Simula ng umaga hanggang gabi, ang mga maling propeta ay nagsitawag sa kanilang Diyos. Tumalon, sumayaw at hiniwa ang kanilang mga sariling katawan hanggat sila'y nagdugo. Ngunit walang apoy na dumating upang sunugin ang hinain. Binuhusan ni Elias ang mga kahoy at ang handog na maraming tubig at siya'y nanalangin, "O Panginoon, pakinggan niyo ako upang malaman ng mga tao na kayo ang tunay na Panginoong Diyos." Ang apoy ay nalaglag. Sinunog nito ang handog na baka at mga kahoy, nasunog din ang batong dambana. Amen. Nang makita ito ng bayan, sila ay sumigaw, "Ang Panginoon, siya ang Diyos." Sinabi naman Elias, "Hulihin nyo ang mga maling propeta. Wala kahit isa sa kanila ang dapat makatakas." Sinabi ni Elias kay Ahab na darating na ang ulan, maya-maya may maliit na ulap na lumitaw sa langit. Uulan kaya? Pagkatapos ng 3 taon na pagkatuyo, dumilim ang langit at nagkaroon ng malakas na ulan. Ang Diyos ay nagpadala ng ulan. Pinakita ng Diyos sa mga tao na si Elias ay nagsasabi ng totoo. Ang Diyos lamang ang tunay na Diyos. Sa tingin nyo ba ay binigyan ni Ahab ng karangalan ng Diyos at si Elias? Hindi. Sinikap ni Jezebel na patayin si Elias, ngunit siya ay nakatakas. Namatay si Ahab sa digmaan at si Jezebel ay tinulak ng kanyang mga lingkod mula sa mataas na pader ng palasyo. Siya ay bumaksak sa mga bato at namatay. Ano ang nangyari kay Elias? Isang araw nagpadala ang Panginoon ng karong apoy at mga kabayong may apoy. Si Elias, alagad ng Diyos na umaapoy, ay pumunta sa langit sa pamamagitan ng buhawi. Amen. Kinuha pala si Elias pataas. So, ito po yung kwento ng propetang apoy. Kaya po napakaganda po na maunawaan natin yung mga salita dito na talagang nakakapag-challenge natin. Talaga na maniwala lang tayo. Kaya talagang yung faith natin sa Panginoon, magtiwala tayo. Kasi wala naman talaga mangyayari sa atin kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Kaya ibigay natin ng buong puso ang ating faith sa ating Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa buong maghapon na gabay mo sa amin, Panginoon. At kami po ay lagi mong ginagabayan. Iniiwas mo kami, Panginoon, sa lahat ng kasamaan. Panginoon, ikaw na po ang bahala na maghari sa aming buhay. Mga kapatid, tayo po ay magsumikap, tayo po ay gumawa ng mga bagay na makakatulong sa ating pagkatao. Maging mabait, napaka-simple lang ng hinihiling ng ating Panginoon. Maging mabait tayong tao at matulungin sa bawat taong kaya nating tulungan. Tulungan natin hanggang kaya natin. Kaya mga kapatid, umiwas tayo sa lahat ng mga bisyo na hindi makakaganda sa ating sarili. Yun lang po, at tayo ay magpatuloy sa paglapit sa ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat po.